What's up mga ka-freon? So for today's video, so meron po tayong i-cleaning na 3.5 horsepower na window type air condition. So kung mapapansin nyo guys, so grabe, sobrang dumi na po ng mga window type na ito at humigit 8 buwan din po ito bago na ipa-cleaning. Alright, so kung mapapansin nyo guys, so nabaklas na po natin, so grabe, so sobrang dumi po ng ating lilinisin na aircon. Kaya sa mga customer ko at sa mga may aircon, so dapat 4 to 5 months po dapat may pa-cleaning na po ang ating mga air condition para hindi po agad-agad na masira at kalawangin yung ating aircon. At dagdag pa po natin na kapag madumi ang aircon at dyan po papasok yung lalaki po yung bayaran po natin sa kuryente. So yung ginagawa namin ngayon guys, so binabaklas po muna namin isa-isa yung bawat window type air condition na lilinisin namin para ma-maximize po namin yung oras at dire-diretso po ang trabaho. At para pagkatapos mag-cleaning, so papatuyuin namin at sabay-sabay na rin namin aasimblein. So ayan, tapos na po natin mag-cleaning guys. So papatuyuin po muna natin ito para mas maganda at mas maganda tingnan po pag tuyo bago natin assemblein at papunasan yung mga dapat punasan, kasi hindi pa pwede natin to assemblein na basa pa po, lalong lalo na po yung mga electrical parts niya at yung ibang parts na hindi po dapat mabasa ay kailangan tuyo po ito bago natin assemblein. So ganun po ang aking team guys, pag naglilinis or nagki-cleaning ng kahit na anong aircon is binabaklas po talaga namin step by step lahat ng kapiraso ng aircon para malinis po yung kasulok-sulukan at talagang masulit customer yung kanyang ibinabayad sa amin. So ganun po dapat ang pag-cleaning, kasi kung hindi po natin babaklasin lahat ay hindi po malilinis ng maayos, lalo na yung kailaliman ng aircon na hindi kayang presyoran ng tubig. So kailangan baklasin po para talagang malinis maigi. Yan yung kasulok-sulukan ng aircon. Okay, so kung mapapansin nyo guys, maganda po tingnan ang window type air condition kapag binabaklas po talaga lahat step by step. Ayan, kasi nagmumukhang bago at talagang nalilinis po lahat, lalong lalo na yung mga pins nya, yung ilalim saka yung ilalim ng compressor at yung mga gilid-gilid po talagang nalilinis ng maayos, at yung mga fan blade, yung blower, ayan. So at naiiwasan po na mabasa yung mga electrical, lalong lalo na yung fan motor, isa po sa maiiwasan hindi dapat mabasa. So ayan guys, so actually tapos na po natin ito punasan at ang gagawin naman po natin mamaya is i-blow blower naman po natin ng hot air para mas lalong matuyo, lalong na yung electrical parts niya na medyo nabasa po. Pero binalutan naman po namin ito ng plastic, pero pinunasan din po namin ng medyo basa-basa, kaya kailangan i-hot air din po, lalong na yung terminal ng mga compressor ay kailangan din po na tuyo po bago isalpak natin yung electrical or wiring parts niya. Ganun po dapat guys pag nagki-cleaning ng mga air condition, or lalong na yung mga inverter, window type inverter air condition at split type inverter ng mga air condition. Dapat binoblower po yan ng hot air para
tuyong-tuyo yung mga electrical parts niya at para mawasan yung pag-spark kasi kapag basa pa po yan na ilagay natin o i-fix natin at pinaandar natin ng basa pa po yung mga parts niya at yung mga wires niya, may tendency po kasi na mag-spark o mag-short dahilan para masira po yung window type air condition inverter o split type inverter air condition na ginagawa natin. Yan. So, imbis na kumita ka, napagastos ka pa dahil masira mo yung aircon ng customer. Kaya, ang ginagawa po namin is nagdadala po talaga kami ng blower or hot air blower para makakasiguro kami na tuyong-tuyo po yung aircon or mga wirings ng aircon bago namin ibalik. Motor, biar natin pagbatin. So ayan, medyo fast forward. So after ma-assemble, so ayan na guys. So bago po namin iwanan yung nililinis natin na window type air condition is tinetest po muna namin yan ng ilang minuto para ma-make sure ko bago namin iwanan is gumagana at functional yung aircon ni customer para maiwasan yung pagtawag ni customer dahil mayroong problema. At dito pa lang is inoobserbahan na po namin bago namin iwanan yung aircon na pinalinis or pina-repair ni customer. Ganun po iyan guys. So SOP po yan. So bago i-cleaning, kailangan i-test muna yung unit kung gumagana ba or hindi. Ayan. At bago din po natin iwanan after cleaning or after repair, kailangan iti-test po muna natin yung unit ni customer para nakakasigurado tayo na gumagana yung unit ng customer bago natin iwanan. Alright. So, yun lang po. Ayan. So, maraming salamat po. Ayan, sa mga nag-like at share at nag-subscribe. Thank you.